Young Adult Group Mente Churches at ang Sejong-Jungbu Mission Team ay nagtipon para sa isang special fellowship bago silang umalis patungong Korea at napuno ng kagalakan at pasasalamat ng iglesia. Ang ating Quezon City Church Young Adult Group ay naganda ng mapapuri at sayaw, lahat ay nakiisa sa banal na gawain ito. Mga tapat na Mothers Group ay walang pag-iimbot na nagbigay ng kanilang oras at efforts upang maghanda ng masarap na pagkain para sa ating minamahal na mga ministers. Sa kabila ng distansya, ang kanilang mga puso ay napuno ng kagalakan at pagnanais na maglingkod. Para sa inaasahan na Young Adult Group Retreat, inialay ng ating Quezon City Church Young Adult Group ang kanilang oras sa Taal Galilee Retreat Center upang matiyak na maayos ang lahat para sa banal na gawain ito. Pagdating, sinimulan kaagad ng ating mga kapatid ang maraming paghahanda. Nilinis silang mabuti ang retreat center, tinitiyak na malinis ang bawat sulok, maingat na inaalis ang mga damo upang mapabuti ang paligid. Sa kabila ng matinding init ng panahon, hindi natitinag ang sikasig at dedikasyon ng mga kapatid. Napuno ng tawanan habang walang pagod silang gumagawa, napuno ang kanilang espiritu ng kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Noong June 16, pagkatapos ng Lord's Day service, naganda ang Young Adult Group na tumungo sa Taal Galilee Retreat Center para sa kanilang retreat na may temang Men of Faith Who Imitated Jesus Christ. Ang sermon ni Pastor Kim Conte sa first session ay nakatuon kay David, the man of faith who imitated Jesus Christ. Tungkol sa sermon na ito, binigyang diin ni Pastor Kim Conte ang 4 na pangunahing aspeto ng buhay ni David na nagpapakita ng kanyang pananampalataya. Una, ang kanyang buhay ng tagumpay, kababaang loob, kaamuhan at katapatan. Pagkatapos ng sermon, nagkaroon ng General Fellowship kung saan ang Young Adult Group ay naghanda ng ilang papuri para luwalhatiin ang Panginoon. Ang ating Quezon City Church Young Adult Group ay sumayaw at umawit na may temang tularan si Kristo. Nagpahayag ng salita ng Diyos si Pastor Che Wanyong, Ortigas Minister in Charge patungkol sa tularan ng pananampalataya ni Apostle Paul para sa second session. Naging reminder sa atin ng mga taong may pananampalataya sa buong kasaysayan na tulad ni Apostle Pablo ay buong pusong nag-alay ng kanilang sarili sa pagpapalaganap ng mensahe ni Kristo. Pagkatapos ng second session ng Young Adult Group Retreat, isang post-activity ang inihanda para sa mga kabataan. Nagtipon sila sa kanilang mga nakatalagang group at pumunta sa mga itinalagang station na may 6 na games sa kabuuan. Sa ikatlong palapag, ang lahat ay may challenge na kunin ng mga battles na hindi lumalagpas sa linya. Sa mga bleachers, ang focus ay patungkol sa kahalagaan ng salita sa ating buhay Kristiyano mula sa 1 John chapter 2 verse 27. Isang race kung saan ang isang paa ng mga kapatid ay nakatali sa isa pang manlalaro bilang pagpupursige sa ating Kristiyanong paglalakbay. Ang larong Catch the Tail mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 14 ay nagpatibay sa halaga ng pag-iingat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa atin at hindi kailanman makakawala ng isa't isa. Ang Kanin Pasta na mula sa Lucas chapter 5 verse 6 to 7 ang nakapokus patungkol sa pagtutulungan sa evangelism.
Panghuli, ang larong Samson, Delilah at Leon ay nagturo ng mga aral patungkol sa pagkakaisa, pagsunod at sama-samang lakas laban sa kasamaan. Sa pamagitan ng Team Fellowship, hindi lamang nakahanap ng mga encouragement ang mga kabataan, ngunit ipinalalim din ito ang kanilang pangunawa sa salita ng Diyos na magagamit sa kanilang Christian life. Ipasya natin sa ating mga puso na magkaroon ng masamyong salmo na relasyon sa Diyos katulad ni David. Masayang ibinalita ang civil wedding ni na Brother Christian at Sister Rowelyn na naging posible sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Noong June 20, naging isang mga kapatid sa kanilang civil wedding kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay nagbalita ng kanilang mga panata. Mainit na pagbati para kina Brother Christian at Sister Rowelyn para sa panimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Ang mga leader ng Menti Churches ay nagtipon para sa special fellowship kasama ang ating Caloocan Mission Team, Gwangju Songjong Church. Ang sermon ay pinangunahan ni Senior Pastor Lim ng Mission Team at isinalin sa Tagalog ni Senior Pastor Jack. Kasunod ng sermon, ang bawat Menti Evangelist in charge ay ibinahagi ang history ng kanilang iglesia at ipinakilala rin ng kanilang mga leaders. Naghanda sina Sister Ju at Sister Jet na isang special na awit papuri na pinamagatang Preaching the Cross. Nagbahagi rin ng awit papuri at sayaw ang ilan sa ating young adult group na nagdulot ng kagalakan sa mga kapatid. Ngunit ang highlight ng Leaders Retreat ay nanyayahan sa harapan ng bawat age group upang sumayaw na naging katuwa-tuwa sa ating mga kapatiran. Bawat isa ay nagkaroon ng kagalakan. Taglay ang hindi natitinag na determinasyon, ang mga kapatid ay patuloy na sinasagawa ang pangaral ng Ebanghelyo, dala-dala ang katotohanan at pusong puno ng habag sa mga ligaw na kaluluwa. Mga minamahal na kapatid, hinihiling namin ang inyong taimtim na panalangin para sa parating na Quezon City Church Grand Bible Seminar na magaganap sa July 15 hanggang 19. Makibahagi nawa tayo sa banal na gawain ito ng pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa.